sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo sa panahon ng Adbyento. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magsitayo ang lahat. Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos na tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man nung unang una na ang tao'y nalubog sa sala, pinangakong ang Birhen ay maglilihim. Ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang sa unang linggo ng Adbyento, tayo ay sinasabihan ng Panginoon, maging mapagbantay kayo upang tayo ay maging marapat sa gumanap sa banal na pagdiriwang. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tulong at tawad ng ating Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kaming paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabuting gawa, upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Inihahayag ni Isaías ang marubdob na paghihintay ng Israel sa pagdating ng Panginoon. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw. Sa panahon ng Adbyento, ganito rin nawa ang ating maramdaman. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa at amang aasahan. Tanging ikaw lamang yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso namin iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw, at ang mga mundo, kapag nakita kay, nagsisipangalan. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo,
na buong tiwalang nananalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama buhat pa nung una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala. Ang aming katulad kahit anong gawin ay duming dihamak. Ang nakakawangki ng sinapit namin, mga dahong lagas, sa simoy ng hangin, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya nang dahil sa amin, salay hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ika'y aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang nagpapalayo. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ika'y manumbalik, o Diyos na dakila. Pagbasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Nananawagan si San Pablo sa mga taga-Korinto na manatiling matatag sa pananalig sa Diyos hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Napapanahon ang panawagan ni San Pablo, ngayong masaya tayong naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ang berbong nagkatawang tao. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipagkaisa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makapagkaisa sa Kanyang anak na si Hesukristo ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinatawagan ko po sa harap ang family sponsor natin sa araw na ito, si Ma'am Teresita Mercado at ang kanyang pamilya. Mga kandila may ilaw sa lubi
saya ng Kapaskuhan, siyang saya ng Kapaskuhan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinupuri ka namin sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak, ang Panginoong Jesucristo. Siya ang Emmanuel, ang pag-asa ng lahat ng bayan at lipi. Siya ang tunay na karunungan gumagabay sa aming lahat. Siya ang aming tagapagligtas. Ama naming mapagmahal, basbasan mo kami, partikular na ang pamilya ni Teresita Mercado, upang ang kanilang sinindihang ilaw ng Adbyento ay maging tunay na tanda para sa amin ng katuparan ng iyong pagliligtas sa amin kay Yesu Kristo. Tunay nawa kaming manabik sa muling pagbalik ng iyong anak na aming pinanabikan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwi na, iligtas kami sa dusa. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinamamahala ang kaniyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kaniyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan, maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kaniyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Happy New Year! Siguro kung January 1 ngayon at nagsabi ako ng Happy New Year, mas malakas pa siguro ang sigaw. Pero yon ay sa civil year yon. Yon ay sa lipunan. Yon ay sa mundo. Para dito sa simbahan, sa atin, ang mahalaga ay ang umpisa ng bagong taong liturhiko na ngayong araw na ito, unang linggo ng Adbyento. So, uulitin ko, andito tayo sa simbahan. Happy New Year!
Itong pagiging happy natin ay baka nagtatanong kayo, Father, dapat pag masaya ay kung inchik, pula. Ano ba yung Pilipino? Ano ba ang kulay ng Pilipino? Bakit violet? Ang violet ay parang nagluluksa, parang malungkot, parang subdued, no? In fact, ito nga ang ibig sabihin ng kulay na violet ay a serious, hopeful, seriousness sa paghihintay, hopeful sa paghihintay. Sino ang hihintayin? Ang darating. Ngunit, ang salitang Adbyento na galing sa Latin, dalawang salita, ad at venire, ang ventus ay past participle, ika nga sa venire to come, ang pagdating, ay tatlong klase ang pagdating ng Panginoon. Una ay ang first coming, historical coming, na nangyari ng mahigit ng 2,000 years ago doon sa Palestina, doon sa Holy Land, nung ipinanganak ang anak ng Diyos. So, iyon ang ating ginugunita. Meron ding second coming na gaya ng sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, walang nakakaalam kung kailan ang takdang oras, ang pagbalik ng may-ari ng pamahayan. Pwedeng sa pagdilim, pwede sa hating gabi, pwede sa magdamag, pwede sa umaga. Hindi natin alam kung kailan darating iyon. So, paano ngayon? Yung unang pagdating ni Kristo ay nangyari na. Yung pangalawang pagdating ni Kristo ay hindi natin alam. So, ano ang pakialam natin doon? Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, maghanda kayo. Meron palang pangatlong pagdating ng Panginoon. Between the first coming and the second coming, itong in-between coming of the Lord. At ito ay araw-araw, oras-oras sa ating pang-araw-araw na buhay. Si Kristo ay dumarating araw-araw, tumatawag sa ating mga puso, kaya ang Adbyento ay panahon na tayo ay maging gaya ng bantay pinto. Ano ba ang ginagawa ng bantay pinto? Pag nagbabantay ka ng pinto, ang pinto ay para hindi makapasok ang hindi dapat pumasok at makapasok ang dapat pumasok. Maging bantay pinto tayo sa ating mga puso para hindi makapasok ang kasalanan. Hindi dapat pasukin ng kasalanan ang ating mga puso. At makapasok si Kristo. Ngunit, paano ba? Paano ba dumarating si Kristo? Kung gaya ng sinabi natin, dumating na noong 2,000 years ago at hindi pa natin alam kung kailan ang kanyang pangalawang pagpapalik. Sabi ni San Agustin, ako ay takot kay Kristo na nagdaraan. I am afraid of Jesus who passes by. Bakit siya takot? Sabi ni San Agustin, baka kasi hindi ko makilala at hindi ko siya papansinin at pabayaan ko lang siyang magdaan. Sino itong Kristong nagdaraan? Ito ang mga nangangailangan ng ating tulong. Ito ang mga mahihirap. Ito ang mga kailangan ng ating mga salita na nag-aaliw sa kanila. Kailangan ng ating tulong pinansyal. Kailangan ng ating tulong espiritual sa pagdalangin.
Ito ang nagdaraan. Kaya hindi man natin alam kung kailan ang pangalawang pagbalik ni Kristo. Alam natin na everyday si Kristo ay bumabalik, nagdaraan sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ang Adbyento ay panahon upang magbantay tayo. Baka pagdaan ni Kristo ay hindi natin siya makilala. Paglabas natin sa simbahang ito, maraming mga Kristo na daraan sa ating buhay. Kailangan ng tulong, kailangan ng limos, kailangan ng mabuting salita, kailangan ng basta samahan mo lang sa kanilang pagsisikap, sa kanilang pagdurusa, sa kanilang pagtitiis. Si Kristo na nagdaraan ang kailangan ng ating panalangin. Ito ang pagkahanda natin para sa ikalawang pagbalik ni Kristo na hindi natin alam. Useless na kung tayo ay gaya ng unang mga Kristiyano, meron sa kanila. Hanggang ngayon, meron pang ibang mga Kristiyano na atak sa pagdating ng Panginoon. Darating na ang Panginoon. So, hindi na tayo mag-aasawa. Hindi na tayo bibili ng mga ari-arian. Hindi na tayo ganito ng ganoon. Kasi darating na bukas at bukas ay darating na ang Panginoon. Merong mga denominations na gumagawa noon. 1814, 1817, 1950, 1972. Ang latest, alam nyo, di ba? Noong year 2000, naku, magtapos na siguro ang mundo. Darating na si Kristo. Tayo ay takot na takot. So why YK? Ayun. Why 2K? Why 2K? Natakot tayo na baka pati yung mga eroplano ay babagsak galing sa kanilang flight kasi wala yun sa computer. Ang mga bangko ay mag-crash. Ang economy ay mag-crash. Hindi nangyari yun. Ibang taon na naman. 2012. Anong nangyari noong 2012? Ayon sa Mayan calendar, ay wala na. Pagkatapos ng 2012, ay wala na. So yun. Tinitingnan yung Mayan calendar, yung mga kalendar ng mga Indians doon sa Mexico. At magtatapos na ang mundo. Kaya useless kung ating gagawing focus ng ating buhay na darating na bukas ang Panginoon. Ang kailangan ay hindi natin alam iyon. Kaya kailangan tayong maghanda. At everyday, pwede tayong maghanda upang unti-unti tayong maging banal, maging kompleto at gaya ng ating opening prayer na sana makasalubong natin ang Panginoon na meron tayong mabuting gawain. Ito ang ating hinahangad. So everyday pala, dapat paghihintay sa Panginoon sapagkat nagdaraan ang Panginoon araw-araw. Sa araw na ito, linggo, unang araw ng Adbyento, sino kayang Kristo ang masalubong mo? Sino kayang daraan sa buhay mo? Makilala mo ba siya? Kaya ang Adbyento ay kailangan ding linisin ang ating mga pananaw. Ang ating pagkamakasarili ay iwasan natin. Kaya itong bantay pinto na nagpe-prevent, no? Hindi pinapayagang pumasok ang hindi dapat pumasok. Ito ay ang kasalanan. So, magbantay pinto tayo sa ating puso na hindi pumasok ang pagkamakasarili, ang kasalanan, ang walang pakialam sa iba. At pumasok ang mga mabuting pag-iisip, ang mabuting gawain. Kaya ang Adbyento rin ay panahon ng pagdasal, paggawa ng sakripisyo,
para sa kapwa. Pagbigay ng limos. Ang panahon ng Adbyento rin ay ang pagkumpisal ng ating mga kasalanan. Sapagkat yun nga, huwag papasukin ang kasalanan. Kung may nakapasok ng kasalanan, ay palabasin. Paano pinapalabas ang kasalanan? Pinapatawad sa pamagitan ng kapangyarihan na binigay ni Kristo sa kanyang simbahan, ang sakramento ng kumpisal. Kaya tanungin natin ang ating sarili, kailan ba ang huling pangumpisal ko? Ang aking bang pagkumunyon every time na magmas ako ay talagang malinis ang aking kaluluwa? Wala ba akong dapat ikumpisal? Wala namang pari paano kami makakumpisal? Wala naman si Father, hindi. Kaya ngayon, contact nyo lang ako sa Facebook. Father, pwede bang mangumpisal? Ganitong oras. Ano ha? So yun ang ating. So, serious po ito. Kaya, Violet, serious waiting. Pero, hopeful waiting. Kailangang bantayan ang ating mga puso. Yung mga pumasok na mga hindi dapat pumasok, ibig sabihin ang mga kasalanan. Paano natin palisin yun? Palisin sa magitan ng kapangyarihan na binigay ni Kristo sa simbahan, ang pagpapatawad sa sakramento ng kumpisal. At kami po ay just contact us through the office or after the Mass or maski weekday, maski anong oras, basta available lang kami, contact lang po kayo sa Facebook. Father, pwede bang mag-umpisal o cellphone? Hindi sa cellphone mag-umpisal, kundi ang appointment lang. Dito tayo mag-umpisal sa simbahan. So, Happy New Year! At sana itong taong ito ng Adbyento, ng umpisa ng Adbyento, ay mapakinabangan natin sa pagbantay, sa huwag nating kaligtaan na si Kristo ay nagdaraan sa araw-araw ng ating buhay. At kung ating kinikilala at pinaglilingkuran si Kristo araw-araw, hindi na tayo matatakot kung kailanman darating yung pangalawang pagdating ni Kristo. Amen? Magsitayo po tayo upang ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may gatong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pararito at uupong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. May handa nawa natin ang ating puso't isipan sa tulong ng Diyos Ama upang maging marapat tayong tanggapin si Jesus na Kanyang anak sa Kanyang nalalapit na pagdating. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo, at panatilihin silang handa sa anumang uri ng pagsubok at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gampananawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin ng may pag-ibig at katapatang katulad ng aliping naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manahanawa sa bawat tahanan at sa puso ng mga mag-anak ang kapayapaang dulot ng Adbyento at maging tagapaghatid din sila ng mabuting balita ni Jesucristo.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng mga dukha, nagdurusa at inaapi, ang biyaya ng pagkalinga ng kanilang kapwa at makita nila ito bilang tanda ng kabutihang nagmumula sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ng mga minamahal naming yumao ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoong Jesucristo sa paraiso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, patatagin mo kami sa pamagitan ng Espiritu Santo upang manatili kaming tapat sa iyo hanggang sa muling pagdating ni Jesucristo, anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Panginoon, aming handog, tinapay at alak-alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming inanda ang aming puso, upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Ang ulilang lupain, malaon ng tigang, ay muling magsasaya. Mananaliw at mamumulaklak ang ilang, at ito'y aawit sa tuwa. Panginoon, aming handog, tinapay at alak-alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming inanda ang aming puso, upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw din ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan,
Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Broderick naming Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Pablo VI at San Juan Pablo II, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili naman nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin ng Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasalamit
sa amin, bigyan mo ng aming kapalit sa araw-araw at tawarin mo sa aming mga sala. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibahin dulot sa tukso, at biyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami atiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
hirap sa kunaan kaya sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at bumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at bumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Pag-ibig mo sa amin tulong sa taong lumilingkod, awa mo'y ibulong. Panginoon, mapasa amin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananampot, pag-ibig mo sa amin tulong sa taong lumilingkod, awa mo'y ibulong. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang Papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang mga paalala. Nasa harapan po ng ating simbahan ang tarpaulin kung saan ipinapaalam ang mga activities ng Simbang Gabi 2020. Sa simbahan natin, ang mga oras ng Simbang Gabi ay alas 6 at alas 8 ng gabi at 4:30 ng madaling araw. Ang alas 6 at alas 8 ng gabi ay para sa anticipated mass o pangunahing misa. Ang 4:30 a.m. naman ay ang banal na misa sa madaling araw. Sa madaling salita, magkakaroon tayo ng 3 misa araw-araw sa ating simbahan para sa Simbang Gabi, 2 sa gabi at 1 sa madaling araw. Inuulit po natin, nasa harapan ng ating simbahan ang tarpaulin para sa Simbang Gabi activities. Magkakaroon ng Advent Benediction para sa lahat ng ating mga parokyano. Pangungunahan po ito ng mga ministries at mga organisasyon ng ating parokya. Ito ay isang banal na oras o Holy Hour at kapisala ng bayan. Mangyayari ito sa araw ng Sabado, December 5 at December 12 sa ika-7 ng gabi. Panoorin po natin ang video katisismo patungkol sa Adbyento. Sa linggong ito nagsisimula ang tinatawag nating panahon ng Adbyento o Advent Season na isinasagawa sa simbahan. Sa linggong ito nagsisimula ang tinatawag nating panahon ng Adbyento o Advent Season na isinasagawa sa simbahang Katoliko sa buong mundo. Ang salitang Adbyento o Advent ay nanggaling sa salitang Latin na Adventus, nang ibig sabihin ay pagdating. Hinihintay natin ang pagdating ng araw ng kapanganakan ni Jesus na una nang ipinagdiwang noong siya ay isilang bilang tagapagligtas ng sanlibutan sa isang hamak na sabsaban. Ang panahon ding ito ay hudyat na rin ng bagong taon sa kalendaryo ng simbahang Katoliko. Ito ay sinisimulan sa unang linggo ng Adbyento. Sa loob ng 4 na linggo ng paghahanda, sinisindihan isa-isa ang mga kandila bago sumapit ang araw ng Pasko. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng koronang berde na may 4 na kandila na nasa tabi ng altar ng simbahan? Ito'y dekorasyon lang ba o may kahulugan ang bawat isa? Ang koronang berde na may 4 na kandila ay simbolo ng Adbyento. Ito ay tinatawag na Advent wreath o ang koronang pang-Adbyento. Ang hugis bilog ay sumasagisag sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin, pag-ibig na walang simula at walang wakas, pag-ibig na laan para sa lahat. Ang evergreen ay sumasagisag sa pag-asa, pag-asa na matatagpuan lamang sa manunubos ng mundo. Ang 4 na kandila, ang mga taong hinirang sa lumang tipan, ay naghintay ng 4,000 taon sa pagdating ng manunubos. Ang 4 na linggo ng Adbyento ay sumasagisag ng paghahanda at pagmimithi sa tagapagligtas. Ang 3 lilang kandila ay sagisag ng pagsisisi, isang paalaala na habang tayo naghihintay sa pagdating ng manunubos, pagsisihan natin ang ating mga pagkakasala at pagkukulang upang tayo'y mas maging karapat-dapat na tumanggap sa ating tagapagligtas. Ang isang kulay na rosas na kandila ay sagisag naman ng kagalakan. Kagalakan sa nalalapit na pagdating ng manunubos. Ang kandilang ito ay sinisindihan sa 3 linggo ng Adbyento na tinatawag na Gaudete Sunday o Linggo ng Kagalakan. Ang mga nakasinding kandila ay sumasagisag naman kay Jesus, ang ilaw ng sanlibutan. Ilaw na patuloy na gumagabay sa atin. Kapansin-pansin din ang hindi pag-awit ng gloria o papuri sa kadahilanang tayo ay nasa panahon pa ng paghihintay. Maliban sa ating tradisyon bilang mga Pilipino,
Inaawit ang gloria o papuri sa simbang gabi. Tanda na tayo'y masayang naghahanda sa pagnonobena para sa kapanganakan ng ating tagapagligtas. Panalangin ng Our Lady of Peace and Good Voyage tungong 2021. Diyos naming Ama, Ikaw ay lubos naming kinikilala na nag-iisang buka ng lahat ng kaganapan at kaligtasan. Kami ay nananalangin upang taus-pusong magpasalamat sa ipinagkaloob na liwanag at karunungan alang-alang sa itinatag mong simbahan dito sa Delpan, na isang parokya sa Tondo, Kristiyano at Katoliko. Sa ngalan ng aming bansang Pilipinas, na nagdiriwang ngayon ng 500 na taon ng Kristyanismo, sama-sama naming pangalagaan ng simbahan na ito, kung saan sa liturhiya, kami ay tumatanggap araw-araw ng iyong biyaya at mga banal na sakramento sa loob ng 50 taon. Pagyamanin mo kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ayon sa kalooban mo. Pagbuklurin mo ang mga pamilya namin tungo sa Golden Foundation Anniversary sa 16 ng Marso 2021. Sa tulong at gabay ng mahal naming patrona, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, kasama ang mga banal na sina San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Agustin, San Ezequiel Moreno, San Lorenzo Ruiz, at San Pedro Calungsod. Loobin mong kami naway tumugon araw-araw sa iyong paanyaya at panawagan upang kami rin naman ay maging banal. Inihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, kumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Kay kinasasalamat